My son here, Jason, come here. Jason, one time we are to Splendor Hills, and he told me he would like to say something. I forgot about it. I did not give him a time. But the mother is here. Jason, do you remember everything that happened to you? Yes. You remember everything that happened to you when you're starting fighting, you know, cancer, right? You remember? Yeah. You can remember everything, Mm. not everything. So your mom is going to help you. Come here, Jason. It's your first time, Jason, to be here. First time, Diba? And I want to give this child a chance to speak. And I want the world to hear and everybody to understand. Maybe the mother will be able to explain a little bit all of what he has gone through. Um, they sent me some pictures of Jason when he was fighting. Some of those pictures are they are graphic, they are really very disturbing if you look at those pictures. But this child here is still fighting, he's still alive, he will continue being alive, and he will continue being a winner, and the devil will continue being a loser. This child, one time, one of your people, brother Michael, posted one video about this child, and he said one word that touched me, I'll never forget it. He's the boy who said, "This is for the God." Can you remember that? It is Jason. It came from his mouth. Jason, you want to say something to the people? You can say in Tagalog what you have gone through, what God has done in your life. Feel free po. Ang akin pong pinagdaanan ng bata ako, masakit din po. Kaso nalabanan ko din po. Ayun po yung nagkasakit ako, hindi ako makalakad. So, thank you na lang po kay Jesus. Pinagaling niya ako. Tsaka, madami pong akong kaibigan na naka-revive, galing. Okay na po sa akin yun. Thank you, Jesus. Guys, I don't know if this is hitting you. I'm telling you. I don't know if you're understanding something. Very few words, but the strongest one is thank you, Jesus. Who is keeping this child alive for? Jesus. Ate, ikaw. Can you explain to us what has been happening to your child? Magandang umaga po. Si Jason po, 8 years old po siya nung na-diagnose. Hindi po namin akalain na magkakaroon siya ng sakit kasi masigla po siya. Naglalaro, wala po siyang symptoms na nakutuban ko lang po na may problema sa kanya. Pina-check-up po namin yung mata niya. Ilang beses po kami nagpabalik-balik sa clinic, wala po sinasabi. Basta pinababalik lang po kami. Tapos po, one time po, kasi siyempre po nagtatrabaho din po ako noon that time. Nagsabi na po ako sa doktor kung ano po bang problema niya, tapatin na po ako agad. Kasi nagtataka na po ako, pabalik-balik lang po kami pero walang sinasabi sa kanya. Hanggang sa sinabi po nung doktor na 'pag sumuka siya o kaya sumakit yung ulo niya, ipa-CT scan. Ilang araw lang po humingi na po kami ng request kahit po hindi sumasakit yung ulo niya, para po makasigurado kami. Ngayon po nung pina-check-up namin siya, pina-CT scan namin siya, after 3 days po, yung doktor po ayaw pong kausapin na ako lang mag-isa, kailangan po may kasama ako. 'Di pinuntahan po ako ng kapatid ko sa ospital,
Do'n ko po nalaman na meron siyang brain tumor na kasing laki ng benching ko, yung tapos po may kasama siyang hydrocephalus. Hindi lang po kita sa kanya kasi matured na po yung skull niya, kaya hindi na po lumalaki. Ngayon po nung dinala ko po siya ng PGH, sinugod ko na siya ng PGH nung araw na yon, hindi po kami agad pinapasok, kasi may pandemic pa po nun, eh. Pinauuwi po siya tapos hahanap po kami ng doktor na makakapag-request ng MRI niya. Noong pong nakapag-MRI na kami, nalaman nga po na kailangan na niyang operahan. 5 days po kaming nasa ER, tapos inoperahan na po siya agad nung madaling araw. Paggising niya po, okey naman po siya, dito po siya unang inoperahan. Nilagyan lang po siya ng maliit na tube para po ma-drain yung water sa utak niya. Tapos ano na po kami, sunod-sunod na chemo na po. Pagdating po ng 3rd cycle niya, bigla na lang po na hindi na siya makapagsalita, hindi na siya nakakalakad, hirap na po siyang umihing mag-isa. Natutumba na po siya nung habang nagki-chemo kami. Pumasok po kami ng nakakalakad pa siya, umuwi po kami na bedridden na siya. Mga 1 buwan lang po, naka-NGT na siya, hindi na rin po siya nakakakain. Dumating po yung time na sinabi po sa'min na hindi na siya puwedeng pakainin kasi babara na po. 'Pag bumara baka hindi daw po siya makahinga, mamatay. Kaya po pumayag na po ako na lagyan siya ng NGT. Araw-araw po 'yun po, simula po no'n. Simula po ng November NGT na siya, 2022 po. 2023 po, February, inoperahan po siya, February 7, 2023. Pagkatapos po nung opera niya, halos 6 po siya pinasok ng umaga, natapos po siya 9 ng gabi. Hindi na po siya nagising, intubated na po siya. 1 buwan po siyang hindi nagigising. Nakatubo lang po siya tapos yung nagpapahinga lang po sa kanya is yung ventilation na yung iba po sabi nila umuwi na ako. Sabi po nila uwi na ako kasi hindi na nila nakikita na natutulog ako. Kasi akala nila nababaliw na rin ako. Kasi siyempre po bilang magulang, ikaw ba naman hahayaan mo na umuwi ka at iba ang magbantay sa anak mo na hindi nagigising. So kaya sabi ko, okey lang po ako, kaya ko. Kasi alam ko nagigising siya at gumising naman po siya. Pina-psych po nila ako twice kasi hindi hindi kumakain ng maayos, hindi natutulog. Kasi early po nagmo-monitor ang doktor, pati po yung mga naka-red, yung mga nag-aaral ng doktor. Ngayon po sabi nila, bakit po ako merong mga list ng early sa kanya? Kasi minsan po hindi sila dumadating. So ang ginagawa ko po, ako yung gumagawa para sa kanya. Kinukuha ko yung heartbeat niya, yung oxygen niya, chine-check ko yung level ng ventilation niya kung okey. Sa gamot gano'n din po ako nagpapagatas sa kanya sa NGT kahit po hindi siya nagigising. Bago po ako mag-birthday, binigay ni Lord yung hiling ko, nagising po siya. Masakit po para sa isang magulang na makita yung anak mo na nakahiga lang sa kama, na hindi gumigising, hindi gumagalaw, hindi ka man lang niya kausapin. Pero naniwala po ako, araw-araw nagrorosaryo ako, umaga, gabi. Hindi po nila nakikita na naiyak ako sa ospital. Kaya po lahat ng nurse doon, ano po talaga sa kanya. Hindi hindi ko po pinapakita na malungkot ako, malakas ako kasi sino yung kakapitan niya? Paano kung gumising siya, umiiyak ako? Ano yung mararamdaman niya? Kaya po nung gumising siya, masayang-masaya po kaming lahat. At ito po hanggang ngayon po, masaya naman po kami at siya'y makulit na.
Thank you po. I want everyone to stand, please. Stay there po. Everyone stand po.